So ayan, welcome back to my channel. Another pang negosyong recipe, hopyang baboy naman po ang gagawin natin ngayon. Sobrang dali lang po netong gawin. Pwede nyo po itong gawing pang negosyo or kung hindi naman ay merienda po sa inyong family. So kaya naman po ito tinawag na hopyang baboy. Ay dati po kasi ay gumagamit sila ng mantika ng baboy. So ngayon, pwede naman kahit anong mantika. So tara, huwag na nating patagalin, simulan na natin. Okay, so buksan na po natin ang ating kalan. So ilalagay ko na po dito ang 1 cup ng oil. Pwede po kayong gumamit dito ng mantika ng baboy, palm oil, spring oil, kahit anong oil po dito pwede. And then 2 piraso ng malaking sibuyas at hiniwa ko lang po siya ng ganito. Pwede po kayong magdagdag kung gusto niyo po ng maraming sibuyas. So and then maglalagay ako dito ng margarine, mga 70 grams ng margarine. Pwede niyo na po siyang ihalo dito para mas mabango po siya or para mas tasty po or mas lasang margarine po ang ating hopyang baboy. So bali tunawin lang natin ito, pakuluin lang natin ito hanggang sa medyo ma-toast po yung ating sibuyas. So pag ganito po ay hindi pa siya pwede. Antayin lang natin na medyo mag-brown yung ating sibuyas, medyo mag-caramelize po siya. So ito po pwede na po ito. Pwede na po nating patayin ng apoy kasi kapag medyo mainit pa yung ating oil ay medyo magto-toast pa po siya. So itabi lang natin ito hanggang sa ito ay mag-cool down po siya. So palamigin lang natin ito at habang pinapalamig natin ito ay gawa na po tayo ng filling or kanyang palaman. So sa isang lalagyan ay maglalagay ako dito ng 1 kilo ng asukal and then 1 cup ng tubig. At ilalagay na po natin dito yung nilutong sibuyas kanina. So haluin lang natin ito na medyo matunaw ng bahagya yung asukal. Okay lang naman kung hindi gaanong tunaw na tunaw yung asukal. And then maglalagay ako dito ng mga 2 tablespoon ng vanilla at haluin po natin uli. And then maglalagay ako dito ng mga 1 teaspoon ng baking powder. So pwedeng hindi po kayo maglagay, pwedeng maglagay. So haluin lang natin ito uli. Saka natin ilalagay yung ating 1 kilo ng 3rd class na harina or soft flour. Pwede rin po kayong gumamit dito ng all-purpose flour. So haluin lang natin ito. So nakalimutan ko po palang maglagay ng asin. So maglagay po kayo ng asin kahit mga 1/2 tablespoon ng asin. Nakalimutan ko po, pasensya na. So mahalo pa naman po natin yan. Matutunaw pa naman po siya dito. So kapag nakita nyo po na ito, medyo basa po yung ating mixture ng palaman, okay lang po yan. Kasi maya-maya po ay medyo magdadry siya ng konti. Pag ganito po ay wag na wag po kayo magdadagdag ng harina. Kasi mamaya-maya kapag medyo lumamig na siya ay tamang-tama lang po ito. Kasi kapag nagdagdag kayo ng harina dito, ay tendency niyan ay mamaya ay medyo matigas po ang inyong palaman. So hindi siya maganda. Alright? Okay, so set aside po muna natin ito dahil gagawa naman tayo ngayon ng pabalat ng ating hopya. So gagamit lang ako dito ng 1 lata ng 370 ml na oil and then 1 lata rin po ng tubig. At maglalagay ako ng mga 1 tablespoon ng vanilla. And then haluin lang natin ito. Tsaka po natin ilalagay yung ating 1 kilo ng 3rd class flour or soft flour. Pwede rin po kayong gumamit dito ng all-purpose flour. And then, haluin lang po natin. So, bali, ininid or mamasahin po natin ito. Mas maganda kapag nagmamasa ay kamayin natin. Pero, syempre, dapat malinis po ang ating mga kamay. So, masahin po natin or inid po natin ito ng mga approximately mga 3 to 5 minutes. Ganito. And then, i-flatten po natin. Okay, para naman talagang crispy at talagang flaky ang ating hopya ay gagawa tayo dito ng su. Para sa ating su ay gagamit ako dito ng 100 grams ng 1st class flour or hard flour and then 100 grams din po ng shortening or lard. Ganito ang gagawin natin. Okay, bali pagsamahin lang natin ito. Ganito ang gagawin ko para makabuo tayo ng parang paste. Medyo mamasahin natin.
And then saka po natin ito ipapahid sa ibabaw ng ating ginawang pabalat kanina. So ito po yung nagpapalutong or nagpapa-flakis sa ating pabalat ng hopya. Alright? So spread lang natin ito and then i-roll po natin ito ng ganito. So para di po kayo mahirapan ay hatiin natin sa gitna. And then, so talagang para even po ang pagkakadistribute ng ating ginawang kanina, ay i-rolling pin ko po ito para talagang iwas butas ang ating pabalat. Hindi po talaga siya mabubutas. Talagang matibay po siya. O diba? So, ganito lang po ang gagawin nyo para mamaya hindi po kayo mahirapan na kumuha kapag magpapalaman na po kayo. Okay, so ito na nga ang ating pabalat. Ready na po ito gamitin. Okay, at ito na nga po yung ginawa natin na palaman kanina. So, nahawakan na po natin siya na hindi siya madikit sa kamay. So, basta iset lang natin kasi kanina medyo maligamgam pa siya nung ginawa natin ito. So, ngayon na talagang lumamig na po talaga siya totally. So, hindi po siya basang-basa. Tamang-tama lang po siya. So, ready na tayo para magpalaman. So, sa pagpapalaman naman, ay syempre, timbangin nyo po isa-isa yung inyong palaman kasi hindi naman maganda yung ibebenta nyo siya kung paninda man ito ng may malaki at may maliit. So, ako binibenta ko po ito or tinitimbang ko muna ito ng nasa 45 grams ang napalaman. Palaman lang para pare-parehas naman yung sukat ng ating hopya. So, and then yung pabalat naman natin ay tinitimbang ko ito ng mga around 20 to 21, 22, 23. Kapag pinalaman na natin ito, 65 grams yung timbang ng isang hopya natin at binibenta ko po ito ng 10 pesos kada isa. So, sobrang mabenta ito, promise. Gustong-gusto po ito ng aking mga customers. So, ayan. So, ganito lang po ang gagawin natin hanggang sa may palaman natin ito lahat. Okay, so medyo malaki naman din po ang kita ng hopya. Ito na nga po, napalamanan na po natin lahat at may natira pa tayo na pabalat. Gagamitin ko pa po siya para sa aking hopyang ube. Okay, para isang gawaan na lang po. Okay, next step naman ay gawa tayo ng egg wash. Isang pirasong itlog lang po ito. At syempre kukulayan natin ito ng egg yellow food color. Yan. Haluin lang natin, batihin natin ito. At ito ang gagawin nating egg wash sa ating hopya. Para hindi naman maputla ang ating hopya, pwede nyo po itong medyo tingkaran ng kulay kung gusto nyo na matingkad yung kulay ng hopya nyo sa ibabaw. Okay, so ipahid lang po natin ito dito sa ibabaw. Tapos isasalang na po natin ito agad-agad. Siyempre, nagpapainit na ako ng oven ngayon. Para ready na. Okay, so salang natin ito sa 270 degrees Celsius. Dapat talaga mainit na mainit po talaga ang inyong oven bago nyo po ito isalang. So, lutuin natin ito ng mga around 20 to 25 minutes. At heto na nga po ang ating hopya. Ayan, crunchy ang ibabaw. Hindi po siya nabutas, yung ating mga pabalat. And then, yung loob po niya is malambot. O, diba? Crunchy outside and soft inside. Oh, diba? So, ayan. Sana nagustuhan nyo po ang aking hopya recipe for today. Another pang negosyong recipe. Try nyo na rin pong gumawa nito. Sobrang masarap po. Kung sa tingin nyo po ay medyo matamis, ay magbawas na lang po kayo ng asukal. So, kung nagustuhan nyo po ito, ay pa-share, pa-like na lang, and pa-subscribe. Thank you for watching. Bye!